Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Brother Nestor Dagle from CRC Calamba Daughter Church. Samahan niyo po kami sa programang Tinapay Mula sa Langit. Ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa kalakasan sa panibagong buhay. Nakaloob po niyo sa amin. Salamat din po sa mga biyaya sa pagpapalang aming natatanggap sa araw-araw. Samahan po niyo kami sa programang ito na aming pong gagawin ngayong umaga. Dalayan ko po na maunawa ng bawat isa yung mga salita. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Ang devotion po natin ngayong umaga ay pinamagatang God warns of judgment upon Korah and his companions na mababasa sa Numbers 16:23-27. Basahin po natin ito sa MBB version. 23, sumagot si Yahweh kay Moises. 24, sabihin mo sa mga taong bayan na lumayo sa tolda ni Korah, Datan at Abiram. 25, tumayo si Moises at pinantuhan sina Datan at Abiram. Kasunod niya ang matatandang namumuno sa Israel. 26, sinabi niya sa kapulungan, tumayo kayo sa mga tolda ng masamang taong ito. Huwag ninyong hihipoy ng anumang ari-arian nila at baka kayo malipol na kasama nila dahil sa mga kasalanan nila. 27, lumayo nga sila sa mga tolda ni Korah, Datan at Abiram. Sina Datan at Abiram ay nakatayo sa pintuan ng tolda kasama ang kanilang pamilya. Sa ating pong binasa, nasa ng ating Panginoon si Moises na magbigay ng babala sa mga taga-Israel na huwag lalapit, hahawak sa anumang mga bagay na nakapalibot sa tabernakulo ni Korah, Datan at Abiram sapagkat ito ay mga makasalanan. Sa atin naman pong panahonan, bilang mga Kristiyano, dapat tayong lumayo o huwag lumapit sa mga taong naghihimagsik sa mga namumuno sa atin tulad ni na Korah, Datan at Abiram na naghimagsik kay Moises sapagkat maaring maging sanhi ito ng pagkapangkat-pangkat at pagtatalo sa pamilya ng Diyos. Sinabi sa Roma 16:17-18, 17 mga kapatid, makikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. 18. Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod para kay Kristo na Panginoon natin, kundi para sa mga pansariling hangarin. Inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kakit-akit at matatamis ng pangungusap. Tayo pong lahat ay pinalahanan na magkaroon ng ganap na takot sa ating Diyos upang hindi madala sa kamalian ng iba na maaaring humantong sa kaparasan at dapat din nating paglabanan ng mga tukso o anumang masamang gawain dito sa mundo upang tayo ay manatiling tapat at malinis sa mata ng Diyos. Sinabi sa Tito 3:10-11, 10. Pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong nilikha ng pagkakabahabahagi. 11. Dahil alam mo ang mga ganyang tao ay masama at ang kanyang sariling mga kasalanan ay nagpakilalang siya ay mali. Mga kapatid, sa ating pong pagwawakas, tayo ay maging mapanuri at magkaroon ng discernment upang makita natin ang ginawa ng iba at hindi lang ang kanilang sinasabi. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa katuruan, sa mensahe na aming pong pinag-aralan ngayong umaga. Dalahin ko po ng maunawa ng bawat isa at ito po yung may pamuhay namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli po, niyo kaming samahan sa araw ng bukas, 5:30 AM para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po natin itong i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang mas marami ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli magandang umaga po. God bless us all.